Last Sunday nga, February 16, biglang nag-aya si Daddy Roy na pumunta daw kami ng Tanay. Buti na lang tapos na ako maglaba. So, hindi kasi kami lumabas ng February 14, kaya naman sabi ni Kuya Yuri, ililibre daw niya kami post-Valentine celebration. So, ayun na nga, dahil late dumating si Kuya dahil nag-work siya, ginisingan ko na lang siya nung halos paalis na kami. So, sabi ko kumain na muna rin siya at maligo. Unang destination talaga namin ay Tanay sana. Kaya nga lang 4 o'clock na kami nakaalis ng bahay. Kung tutuloy pa kami ng Tanay, malamang alas 6 na ng gabi kami makakarating. So medyo malayo rin kasi yon from our place. Kaya sabi ko, Antipolo na lang kami. Kaya naman nag-google na ako ng lugar na pwede namin puntahan sa Antipolo at nakita ko nga yung Taivo Cafe Overlooking. So based on doon sa mga nabasa kong review, okay naman daw yung place, maganda siya. Tapos yung mga pagkain ay medyo pricey daw. Pero hindi naman natin malalaman kung ano talaga yung totoo doon kapag hindi natin sinubukan. So ayun na nga, nung nasa Marikina na kami, ginugol na namin siya. So 30 minutes na lang away from dun sa location namin. So medyo malapit na lang din naman siya. Tapos maganda dito, maaabangan pa natin yung sunset talaga. So pumasok kami ng subdivision, tapos nagbayad kami ng 20 pesos. At nadaanan nga rin namin yung Pinto Art Museum. Pero dahil sa hindi naman yun ang pakay natin, deadmahin muna natin ngayon. So pagdating natin ng Taivo, medyo maraming tao kasi may event pala doon sa baba. Kasi events place nga pala itong lugar na to. So umakyat na nga tayo para humanap ng place. So doon sa second floor nila, medyo marami ng tao. Kaya pumunta tayo ng third floor. So sakto naman nakahanap tayo ng lugar na mapopwestuhan na talagang makikita natin yung sunset. Sa fourth floor nga pala yung hanging bridge. Hindi kami doon pumunta dahil naka-reserve daw yung place. Una nga naming in-order ay yung burger at yung pizza, pero wala na siya, hindi siya available. Out of stock siya kasi yung pala yung gagamitin dun party sa labas. Kaya naman nag-decide na lang kami na umorder na lang ulit ng nachos na masarap to para sa akin. For 295 okay yung presyo. Umorder din kami ng chicken na sa 599 na meron na siyang kasamang fries. Pinaluto nga ulit namin yan guys kasi medyo hindi pa luto yung loob. Tapos binigyan ulit nila kami ng bagong serving. Itong pansit okay na okay to sa akin, masarap. Umorder din kami ng carbonara at ng pesto. Dito ako naloka guys sa mango juice nila. So 319 yung presyo niyan. Tapos nawindang pa ako, meron na silang VAT, meron pang service charge. Medyo malaki rin yung dagdag dun guys ha. Overall, malaki yung place, maganda naman siya, pero yung service, napakabagal. Ang tagal dumating na mga in-order namin. Wala naman ako masasabi sa crew nila kasi napakababait at napakapasensyoso. Siguro kasi talagang sadyang marami lang customer. Tapos ito na nga, umakit na nga kami dito sa taas, sa 4th floor dito sa Hanging Bridge. So medyo marami talagang tao dyan, pero nag-picture-picture lang kami. Then pagkatapos niyan ay bumaba na rin kami. So, ayan nga si Kobe, naghanging bridge din siya, pero takot na takot siya. So, may fear of height din pala ang batang to. So, ayun na nga, mga 7 o'clock, umuwi na rin kami dahil gabi na. At may pasok pa kinabukasan. So, ayan lang guys, kung gusto nyo itry, nasa sa inyo. Maganda naman yung ambience niya dahil nga malaki rin yung lugar. So, maganda rin talaga siya pagkagabi kasi maraming ilaw. So, ayan lang muna guys for today's video. See you on my next vlog. Bye-bye!